Chinky, bakit parati na lang nagkukulang ang aking kita at ang sweldo? Yan ang pag-uusapan at sasagutin po natin sa araw na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, pag-uusapan natin, bakit ba parating kapos ang iyong budget? Alam mo, itong budget, pagka hindi natin in-address, ang equivalent niyan, financial stress. Bakit nga ba? Hindi naman talaga ako magastos, Chinky. Hindi naman nagkukulang ang aking kita. Alam mo, sa totoo lang, kahit na malaki ang iyong kita, tapos kahit na matipid ka, pero pag ito yung pinakapunot dulo kung bakit talaga hindi nagkakasya ang iyong kita kasi wala kang budget plan. Paano ibig sabihin na wala kang budget? Ito lang, simple lang. Natanong mo na ba ito sa sarili mo at the end of the month or at the end of the year, saan napunta ang kinita ko? Sino sa inyo guilty? Kung guilty ka, type guilty sa comment section. Kaya pag ikaw ay guilty, ibig sabihin wala kang ka-budget. Kaya nga, Chinky, ano gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Okay? Sasagutin po natin yan sa episode natin na ito, ang 4 simple steps on how you can create a stress-free budget. Okay? Ready ka na? Number 1 is assess. First thing is assess. When you say take a closer look, check mo muna, isulat mo muna lahat ng pera kung saan siya pumupunta. You got to know where your money is going in order for you to know where you are heading. There are only 2 financial direction, financial freedom and financial disaster. You take a pick. Pili ka. Hindi mo ba napapansin kung may pera kang wala ka talagang pera. Kaya nga dapat ilista mo, i-assess mo muna kung nasaan napupunta ang pera mo. Okay, that's number 1. Number 2, di ba? After you assess, alamin na natin kung ano dito ang needs versus wants. Necessity versus luxury. Kaya kailangan mong i-assess yan eh. Kape. Walang masama magkape. Kung sobra-sobrang pera, bumili ka ng kape. Walang problema. Travel, walang problema kung may sobra ka. Pero kung kapos ka, kailangan yan muna kailangan mo tanggalin. Kaya nga the second step that you need to learn to do is prioritize. Dapat necessities muna. Pagkain, utilities, bahay, upa, at isama na rin natin sa priority po natin sa pag-budget po yung tinatawag nating emergency fund. Bakit po? Kasi pag naglagay po tayo ng emergency fund, in other words, ang mangyayari po natin just in case na magkaroon ka ng mga emergency. Ano mangyayari po? Meron kang dudukutin. Agree? Cut back muna tayo sa mga wants natin. Unahin muna na yung need. Number 1, again, assess, i-assess. Number 2, prioritize. Number 3, kailangan meron tayong tinatawag na plan. Oo. Ano tong plan? Financial goals. Dapat meron tayong mga financial goals and plans for success. Diba? Like for example, ano bang gusto mo? Dapat time-based po siya. Ito yung 3 plan po natin. Sulat nyo to Short, medium, and long. Short term, mga 1 to 5 years. Medium, 6 to 20. Long term, 21 and above. 1 to 5, 6 to 20, 21 and above. So, sulat nyo, short term, o pangbayad ng utang. Or short term, pambili ng cellphone. Short term, pambili ng laptop. Diba? Kung ano gusto mo, travel. Short term yan, 1 to 5. O mid-term naman tayo, ang plano ko naman is sasakyan, bahay, motor. O sulat mo. Long term, retirement fund, health emergency fund, di ba lahat? Nandun na, sulat mo. So, after that, sa perang pumapasok sa iyo on a monthly basis, ano ilalagay mo sa short-term goal mo, medium-term goal mo, and long-term goal mo? Are you learning so far? Yes or no? And number 4, ito yung number 4 na gagawin mo. Once na ika nga pumapasok na ma-manage mo na, ito yung importante. Be flexible. When you say be flexible, learn how to adapt and adjust. Whether we like it or not, hindi siya consistent minsan ang pagpasok ng pera. Or minsan kahit consistent ang pagpasok ng pera, meron po tayong tinatawag na unforeseen expenses and emergencies. Bigla na lang nangailangan ng malaking pera pambayad ng ospital. So ano mangyayari niyan? Yung priorities natin minsan magbabago. Yung priorities natin na minsan, pang-save po natin saan mapupunta? Pambayad sa emergency. So learn how to adjust. Learn how to be flexible. Kaya pag hindi tayo naging flexible, hindi tayo natutong mag-adjust, mag-adapt, ayun po, doon tayo magkakaroon problema. May stress po tayo. Parang sinasabi natin, naku, tagal-tagal ko pinag-ipunan to, mawawala na lang bigla nang dahil sa ganito. Good news nga, at least may naipon kang pera pang emergency. Kesa, imagine mo, nagkaroon ka ng emergency, wala ka ng ipon, mangungutang ka pa. Di ba? Ano mas maganda? Kaya nga para sa mga tao, again, nai-stress, hindi dahil sa kulang ang iyong income, dahil kulang sa mag-budget, anong gagawin mo? Assess, prioritize. Then number 3, make goals. Number 4, adjust and
adapt. At para sa mga taong gusto pang matuto mag-budget, sabi sa Chinky, meron ka ba talagang workshop kung paano mag-budget? Kung gusto mo matuto ng workshop ng step-by-step guide at saka magkaroon ng tools, meron kaming tools na ginagamit po to teach our students kung paano talaga sila matutong mag-budget, lalo na kung ikaw ay single parent at saka ikaw ay isang breadwinner. Kung gusto mo matuto, I want you to go to the link in the comment section or type budget, BUDGET, and I will send you a link so that you'll be able to know anong tool ang ginagamit po namin in order for me to teach our students on how to budget. Maraming salamat po for joining us in this session. Sana na-encourage kayo, na-equip kayo, at na-educate kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.